What's up? At welcome to my video. So this video talks about the difference between conventional X-ray, CR or hindi yung CR na banyo, but CR na computed radiography. The next is DR or direct radiography. So let's go. So, ayun. Ngayon pag-uusapan natin ang lahat ng nalalaman ko about sa computed radiography. And meron sa computed radiography, conventional pala muna. Kasi yun yung pinakauna, conventional radiography. So, konting trivia. So, the first equipment na ginamit sa pagkuha ng radiograph is the glass plate. So, syempre nag-evolve ito through time kasi nga it is very dangerous at saka pangit siya paglagyan or pangit siya as storage of our radiograph because nga glass, pag sinabi mong glass, madaling nag-break or masyadong brittle. So, kaya pinalitan nila ito ng film. So, ano bang meron sa film ng isang conventional radiography or conventional X-ray? So, syempre, in order to take the manifest image, so doon sa film maraming components yun para ma-contain yung latent image at the same time ma-transform ito into manifest image. So, first things first, ano bang meron sa conventional radiography? So, ang conventional radiography, it requires, syempre, the X-ray or X-ray machine, X-ray tube. Syempre, doon nagagaling yung ating X-ray para ma-expose. So, next is the cassette or it is the container of our film. So, bakit ba na-contain yung film? Why? Because the film is very, very, very sensitive to light. Especially yung ilaw lang na normal na fluorescent. So, kahit anong light, it is very sensitive to light. So, kapag na-expose ito sa light, ano bang mangyayari? So, ang mangyayari doon is magkaroon ng damage sa ating film. Pwede maging fog or pwedeng hindi na siya malagyan ng latent image kasi nga na-expose na siya sa light. So, kaya meron tayong cassette. So, yung ating cassette, ito yung nagko-contain ng ating film. At the same time, meron itong laman na intensifying screen upang matulungan yung ating film na mag-record ng ating latent image. So, yun yung mga general uses nila. So, next one is darkroom. So, darkroom is very, very important pagdating sa ating conventional X-ray. So, conventional time. Kasi nga, darkroom is very essential in the way na nandun yung storage ng ating film, nandun din yung storage ng mga latent image, at syempre, dun gina-process or doon napaprocess ang ating latent image upang maging manifest image. So, paano ba yung napaprocess? Siyempre, nandun yung ating automatic processor. Nandun yung washing, yung drying, yung fixing. So, ang darkroom ang nag-hold nun. So, kaya nahati ito sa dalawang set. Meron tayong dry and wet na part ng ating darkroom. Dun sa ating wet part ng ating darkroom, nandun yung mga chemicals na kailangan upang makamit natin or ma-produce yung ating manifest image at ma-process yung ating latent image. On the other hand, doon naman tayo sa dry, doon nakastore yung ating mga nakastore ang ating mga films, used and unused. So, yon.
yung ating general lookout or general na speculation sa ating conventional X-ray. So, ano ba ang advantage ng ating conventional X-ray? So, during before, syempre, ito na yung one of the advanced type of X-ray processing, conventional X-ray. Why? Because sabi ko nga, 'di ba, in history, yung gamit nila glass plate, then now ang gamit na nila is the film or radiographic film, which is ginagamit hanggang ngayon pero hindi na masyado. So next is, bakit ba? Ano bang disadvantage nito? Syempre, maraming disadvantage yung conventional X-ray pagdating sa time ngayon. Bakit? Because maraming disadvantage ito pagdating ngayon kasi nga we're living in the tech world sa panahon ngayon. So lahat is kumbaga pa minamani na lang ng ating mga technology. So syempre, ang disadvantage ngayon, it uses film, it uses darkroom, and matagal yung process. At saka, pagdating sa storage, masyadong mahirap. Kasi nga, one by one naka-store film by film naka-store sa isang lalagyan. So, yun yung disadvantage ng ating conventional X-ray, which is, nagdadagdag siya ng workload sa ating as mga radiologic technologies. So, yun. Ang isang malaking disadvantage din nito is yung pagiging sensitive ng film sa light. Kasi nga, pwedeng masira. Pag nasira yung film, magkakaroon naman another exposure. Pag nagkaroon ng another exposure, another dose sa iyo at saka sa patient. So, pero kung ikaw, medyo safe ka kasi meron kang mga shielding. Pero yung patient mo is, imbis nandun yung term na ALARA or yung as low as achievable, hindi na natin na-achieve yun kasi nga nagkaroon ng second exposure dahil lang na-expose yung film sa light. So yun yung disadvantage. So masyadong sensitive yung trabaho ng radiologic technologies pag conventional X-ray ang gamit. So yun! Next one is our computed radiography. Pagdating sa computed radiography, same rin. Gumagamit pa rin siya na same X-ray, same X-ray tube, same setup, same table, same ng mga lalagyan or same ng mga location, but mas napadali ang work ng ating radiologic technologies. Mas napadali. Why? Because kasi doon pagdating sa computed radiography, wala na tayong darkroom na ginagamit. Instead, ang ating ginagamit is readout. So, ang pag-readout. Bakit readout? Kasi nga, hindi na tayo gumagamit ng film, which is sensitive to light. So, di natin kailangan gamitin yun. And mas safe. Wala ng darkroom, wala ng wet and dry, wala ng matagal na processing, at saka hindi na mahirap ang pag-store. Hindi na kailangan ng mga passbox, hindi na yun kailangan. But instead, ang kailangan is computer and reader, and the most important part is ang nag-replace sa film, which is the imaging plate. And by the way, ang ating imaging plate contains phosphor material that is sensitive to X-ray photon 2. And ang ginagawa nito is ang ginagawa nito is ginastore niya yung X-ray photon na pumapasok sa kanya if na-expose siya. Sa madaling salita,
pag tama ng X-ray, kung ito yung IP or imaging plate, pag tama ng X-ray photon sa kanya, is nai-store niya ang X-ray energy, which makes it very kumbaga pa reliable at saka easy, kasi nga hindi mo na kailangan ng darkroom. Ang mag-trigger lang ng pagkaalis or ang pagkasira or ang mag-trigger lang sa IP is the laser kapag i-expose mo siya sa laser, which is yun yung nasa readout process. Ang use ng ating laser sa computer radiography is para i-release niya yung X-ray photon na na-store or X-ray energy na na-store sa ating IP. So first, sabi ko nga kanina, natamaan mo na siya ng X-ray energy. So i-store niya. So okay na yun. So dapat within 24 hours na dapat within 24 hours na read out mo na siya, kasi mawawala na yung X-ray energy doon at saka magbalik na yung IP into its original state. Then before na-expose na receive niya na yung X-ray energy, na store niya na. So kailangan mong gawin is punta ka sa read out. So i-read out mo yun gamit ng laser. So stimulate niya yung ating IP, yung imaging plate, and then i-release niya yung same energy na natanggap niya nung na-expose siya. So i-release niya yon, at yun na, magkaroon ng analog to digital conversion. So yung analog to digital conversion is the conversion of the X-ray energy into digital signals upang ma-read ng ating computer sa readout process. So yun, pag i-read out na yun, mapunta na yun sa computer. So pagdating sa computer, makita mo na yung manifest image. Then the next one is, bago pala i-expose yung IP, kailangan mo na itong magdaan sa ID station, kasi nga lagyan ng ID, ma-identify na yung patient na yun sa kanya yung X-ray. Kasi nga hindi naman pwede na i-expose lang natin siya agad na, sige, position, hanggang malalim, pigil, wala na yung paglabas ng manifest image, hindi natin alam kung kanina yun. So kaya meron tayong ID station. So lagay natin doon, input natin ang identity ng ating patient. Then yun na, start na tayo sa exposure. So ang advantage nito compare sa conventional radiography is it is very easy pagdating sa work. Kasi nga hindi ka na mag-process sa loob ng darkroom. Tapos yung film is not sensitive. So, pero syempre, kailangan handle it with care. Kasi nga, by the way, the IP lasts for 50,000 exposures. So, masyadong marami na yun. So, siguro it will last about 10 to 15 years, ganyan, or 20 years. Depending kung paano natin siya i-handle. So, kailangan handle it with care. Then, ano pa ba? Advantages ng ating computed radiography sa ating conventional radiography is that yun nga, hindi mo na kailangan ng darkroom, hindi mo na kailangan ng cassette sa pag-travel ng mga film, hindi mo na rin kailangan ng nandun pa rin yung cassette, pero hindi na ganun ka-sensitive yung film na hawak natin kasi nga IP na siya, phosphor materials, PSP, photostimulable phosphor, yun pala yun. Then next is yung workload nga, hindi na siya ganun ka hirap, and also sa pag-store, yun yung pinakamaganda. yung pinakamaganda. Why? Kasi nga hindi na nahihirapan yung ating
doctors or di na nahihirapan yung mga radiologic technologies na hanapin yung file ng isang pasyente. Bakit man? Kasi nandun na siya sa Picture Archiving Communication System or what we call PACS. So, pag meron tayong PACS, yun yung ginagamit sa yun yung ginagamit ng computed radiography. For example, ako yung doctor, tapos mag-request ako na ito, parang may ano siya, may fracture siya, so i-x-ray niya siya sa chest x-ray. Bigyan natin ng ribs niya. So, pag-expose, tapos pag analog to digital conversion, o pagdating sa computer, store sa PACS. So, nandun yung identity ng patient. So, pwede nila hanapin doon sa operating room or kung saan man nila i-diagnose yung patient. Kung sa clinic ba or kung malayo ba yung doctor, magtingin ng malayo ba yung radiologist, tapos tignan niya lang yung result ng x-ray or manifest image. So, pwede nila gawin yun. Hindi mo na kailangan i-travel pa yung film. Simula dito sa hospital, travel mo dun sa doktor na yon, or simula dito sa hospital, travel mo sa OR, operating room. So, yun yung kinagandaan. Mas napabilis lahat ng work. Especially sa pag-diagnose ng patient. Lalo na pag-emergency. So, yun. So, sa disadvantage, hindi ko alam kung meron ba siyang mga disadvantage. Pero compare mo siya sa conventional radiography, mas maganda ang computed radiography. And yun lang. Hope naintindihan niyo ang ating conventional, ang ating computed radiography. And the last one, let's go to the last one. And it will be the digital radiography. So sa digital radiography, same lang. Same lang siya sa tatlo. Pero may mga kaibahan lang sila pagdating sa equipments. So sa digital radiography, yun, gumagamit din ng IEP. Pero meron ding part na direct, yung tinatawag natin direct radiography, hindi na siya gumagamit ng IP. Tuloy-tuloy na. From exposure, tuloy-tuloy sa computer. Maglabas agad siya sa monitor. So, nandun agad-agad yun. So, pwede na nakasave sa PACS or pwede nang isend diretso sa OR, operating room, or sa malayong radiologist. So, OX na yun pagkatapos ng exposure. And wala na rin, hindi na kailangan ng dark room, hindi na kailangan ng maraming trabaho. So yun, pag-expose mo, diretso sa computer, diretso sa kung saan man siya pupunta. So, yun siya. So, siguro meron din iba pa sa pag-store or sa pagkuha ng ating tawag dyan. Copy, kailangan natin ng CD pagdating sa computed and digital radiography. So, yun yung mga kailangan natin. So, ang pinagkaibahan nila sa conventional, X-ray tube, X-ray same sa computed radiography. Then, pagdating sa digital radiography, nag-iba yung setup ng ating X-ray kasi nga kailangan meron tayong diretsyo papunta sa pag-expose, diretsyo agad papunta sa ating computer. So, yun. Pagdating naman sa ating digital radiography, hindi na kailangan ng X-ray film, hindi na kailangan ng cassette or anything, but digital signal agad by the use of our IR or imaging receptors. So, itong imaging receptors, it transforms the analog signals into digital signals too. Na pagdating sa natapos ng exposure, diretso agad siyang makita at ma-view sa ating computer. Or hindi mo na kailangan ng hassle ng trabaho. So, at these three, ito yung digital radiography is the best. Kasi nga, wala ka ng ibang hassle, kundi expose ka lang. Pag expose mo, tapos na yun. So, ano ba ang advantage nito na same sila?
So, ano bang advantage nito na same sila ng computer radiography? So, the advantage of the two is the less exposure. Kasi nga, grabe ka sensitive nung imaging plate, at the same time, sensitive rin yung ating IR or imaging receptor. So, or image receptor. So, by the way, ang ating pagdating sa ating digital radiography, medyo same sila ng ating computer radiography. Kung sa computer radiography, ang ginagamit natin doon is ang ating tawag dyan PSP or photo stimulable phosphor. Pagdating naman sa ating DR or digital radiography, ang kadalasan natin ginagamit or cesium iodide or selenium. So yan yung mga elements na ka-capture sa ating X-ray. So yun siya. So yun lang. I hope may naintindihan kayo sa pagkakaiba nung tatlo, ng advantage and disadvantage nung tatlo. Pagdating sa digital radiography, I don't think na meron itong disadvantage. Siguro if masira, or it would cost more than the others. But pagdating naman din sa conventional radiography, mahal din hanapin yung or mahirap din hanapin yung mga elements like the silver halide crystals, and same as sa conventional computer radiography. So pag nasira din, it would bring cost din sa hospital na gumagamit. Pero ang kagandahan lang, kung ako talagang papiliin sa tatlo, maganda yung digital radiography. Kasi nga, mas marami kang magawa as a radtech and mas easy yung work. So, pagdating naman sa reliability, so, okay naman yung tatlo. Pero maganda rin yung computer radiography. Kasi nga, for example, nasira yung readout, yung scanner, nasira yung scanner natin. So, pwede ka ulit bumalik sa conventional. Gumamit ka ulit ng film. If meron pang darkroom. Pero pag walang darkroom, same lang din. Kailangan talagang ipaayos yung ating scanner and able to mag-work ulit. Then, yun lang. I hope meron kayong naintindihan, meron kayong nag-gets, and it's all that I know for sa ngayon. So, syempre, I gain more knowledge. Kailangan ko pa ng maraming knowledge so that to become an effective radtech in the future. So, yun. Maraming salamat sa mga manood at sa nanonood. Thank you for listening.